hindi ka naman kasali do'n, ba't ka react ng react? Kung kayo ay hindi sang-ayon sa nagaganap sa ating bansa at bilang paglalahad ng inyong damdamin, ayaw nyo munang magpadala o magkaroon ng remittance, karapatan siyo naninindigan yung ating mga OFW. Meron po hindi sumasang-ayon. Wala po tayong magagawa sa hindi sumasang-ayon. Rinerespeto at rerespetuhin natin ang kontra-opinyon. Ganon din po yung merong kontra-opinyon o hindi sumasang-ayon. Respetuhin ninyo yung paninindigan ng mga nais lumahok sa tinatawag na zero remittance or remittance boycott ng OFW. Alam mo ninyo, karapatan ng ating mga overseas Filipino workers, karapatan po ng ating Filipino migrants, magpadala o hindi magpadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. At wala po tayong pakialam doon. Sila ay pribadong empleyado sa ibang bansa. Ang kanilang pera ay pribadong pera. Pera nila yun. Kung paano nila gusto gastusin, wala po tayong pare-parehong pakialam doon. Kaya yung mga nagsasabi na magugutom ang pamilya, bakit po ba mas marunong ka pa doon sa may pamilya na ayaw niyang magpadala? Hindi naman po perpetual or forever yun. Ito ay paninindigan ng mga overseas Filipino workers. Ito ay paninindigan ng Filipino migrants. Ito po ang kanilang paniniwala bilang susog sa panawagang Bring Back Tatay Digong Home. Yan ang kanilang pamamaraan ng pagsasalita, pagsasalahad, pagpupuna at malayang pagtitipon at malayang pagprotesta sa hindi nila pagsang-ayon sa polisiya ng gobyerno. Ito nga po yung pagbibigay kay Pangulong Duterte sa banyagang kamay, sa banyagang korte, sa banyagang tagausig at banyagang mahistrado. Kaya respetuhin natin yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants na nanawagan, na nanindigan ng remittance boycott. Hindi ko po alam kung hindi ko matiyak kung ilang araw o ilang linggo nilang gagawin ito. Magkaganoon pa man, ulitin ko, may mga nagme-message po. Si Lorraine Argante, number 56 from Saudi Arabia. Marami pong salamat sa iyo, Lorraine. Yung si Rafael Madalaga Botal, number 56 din, watching from KSA. Maraming salamat. Kay Tain Lu, I hope Attorney Rodriguez will make it to the Senate. Maraming salamat sa iyong magandang wishes for me. Alam ho ninyo, sinisikap ko na gawin yung aking parte bilang senador ninyo, bilang kandidato. Pinagsisinog ko po yung kampanya at yung ibang bagay po na beyond human, ibinibigay ko na po sa kamay ng dakilang may kapal kung ano ang kanyang higit na magiging pasya at desisyon. Kay JM Ubarco, number 56, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Kay Leonor Carlos, number 56, watching from Israel. Ito na, bumubuhos yung ating mga kasama na overseas Filipino workers at Filipino migrants. Si Kisi J, number 56, watching from Hong Kong. At meron pa si Logilin. Tama ba? Number 56, watching from Israel. Si Arnel Canlas, number 56, watching from Perth, Australia. Si Rowie Cruz, number 56, watching from Dubai. Kay Buhay OFW, mahirap pero kakayanin. Tama po yun. Huwag kayong susuko. Number 56, watching from Hong Kong. Kay JJHMPM, number 56, watching from Doha, Qatar. Maraming salamat sa ating mga gising na gising, mulat na mulat at nag-aalab na damdamin ng ating mga kapwa kababayang Pilipino, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Rating ko, ang ating titulo ay Remittance Boycott ng Overseas Filipino Workers.
Ang kanila pong period daw ho ng boycott or no remittance ay mula March 28, kaarawan ni Tatay Digong, ni Pangulong Rodrigo Duterte, hanggang April 4. Hinahanap ko po yung kaninang nakikialam at masyadong marunong na pinakikialaman yung posisyon at paninindigan ng mga overseas Filipino workers. Bakit daw po hindi sila magkakaroon ng remittance? Kawawa naman yung kanilang pamilya. Unang-una, kaya po sila ng ibang bayan upang kumita ng marangal at magkaroon ng malinis na pagkakakitaan para nang sa ganon yung kanilang perang gagamitin upang ipakain at ipampabuhay sa kanilang pamilya ay galing sa marangal. Kung ayaw nila mag-remit ng 1 araw, 5 araw, 1 linggo, wala pong pakialam ang kahit na sino. Ulitin ko, karapatan ng ating overseas Filipino workers, karapatan ng Filipino migrants mag-remit o hindi mag-remit. Karapatan po nilang mag-remit kung kinakailan nila gusto at wala pong sino man ang maaaring magdikta sa kanila kung kailan dapat mag-remit, kung kinakailangan dapat maghulog, kung kinakailangan magpadala sa kanilang mga kamag-anak. Bakit? Pera po ng ating mga kababayang Pilipino yan. Yung ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers. Pribadong pera po iyan at yan po ay pinaghirapan nila, dugot pawis, nagpakalayo-layo sa Pilipinas, nagpakalayo-layo sa kanilang mga mahal sa buhay, kaya walang sino mang pwedeng magdikta na sila ay hindi dapat magpatuloy sa kanilang paninindigan na ilang araw na remittance boycott o no remittance day. Meron tayong early bird, si anong pangalan nito? Pakitulong nga, dating Pogi, mas Pogi ngayon. Dating Pogi, ikaw na. Dating Pogi, pakibukas na yung mikropono. Dating Pogi. Dating Pogi. Nandiyan si Dating Pogi eh. Si Dating Pogi, mahina na pandinig ngayon. Dating Pogi. Hello? Ayun, Dating Pogi. Magandang hapon. Taga saan si Dating Pogi? Nasigaw po ako. Taga Cebu. Ano ba yung nasa ano mo? Oh, Ayun. paano po straight 12? 10 lang kami. O anong mensahe mo, Dating Pogi? Ayun, nakikipaglaban pa rin tayo. Oo, lahat tayo namimiss natin si Tatay Digong. Nakita natin lahat na kung paano siya pinagkaitan ng kanyang karapatan, paano siya pinagkaitan ng due process. Maya-maya tatalakayin din natin yan, Dating Pogi. Ano ang mensahe mo para mapagbigyan natin yung iba nakapila? Naiuwi na sa Pilipinas. Isama mo sa iyong panalangin, Dating Pogi, ang kalusugan, kaligtasan at agarang pagpapauwi ni Pangulong Duterte dito sa atin sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyong maagang pagsama. Mabuhay ka, Dating Pogi. Next natin, sino? Thank you. Sino si? Gmar. Gmar. Hi, Gmar. Gmar, Dating Pogi, paki-mute na yung mikropono mo para mapagbigyan natin yung iba. Gmar, ikaw na. Gmar, pakibuksas yung camera at saka yung mikropono. Salamat po, Atty. Hi, Gmar, mabuhay ka. Taga saan si Gmar? Taga Davao City po, Atty. Taga Davao City. Anong mensahe ni Gmar dito sa ating pinag-uusapang remittance boycott ng OFW? Sa akin lang po, Atty. Yung mga OFW natin na sana dyan, tumatanong lang ng utang na loob sa ginawa ng ating dating Pangulong Digong, Atty. Kasi
Kung hindi si Pangulong Digong Attorney, hindi abot ng 10 years validity ang mga passport ng mga OFW natin, attorney. Kaya nga, tumatanong sila ng utang na loob kay Tatay Digong Attorney. Kaya nga, napapasalamat ako, nakikisapagtiya sila sa lahat ng ginawa ni Tatay Digong. Kaya nga, sa lahat ng mga OFW natin, napapasalamat ako sa pagsuporta nyo kay Tatay Digong. Kahit hindi na siya presidente, at least nandyan pa rin kay lahat ng mga OFW. Maraming salamat, Jimar. Sa inyo lahat. Maraming salamat sa napakaganda mong mensahe at pagpapaalala na si Pangulong Duterte ang gumawa ng 10 years validity ng passport nating mga Pilipino. Mabuhay ka, Jimar. Ang next natin, si Banat. Thank you. Sino ito, Banat? Banat Marino. Banat Marino, pakibukas yung camera at mikropono. Banat Marino. Ayun. Yes, sir. Good morning or good sa atin dyan. Hapon pa lamang, 4:50. 4:50 in the afternoon. Nasaan si Banat Marino? Sir, Saan yan? Saan ka? Nasaan ka ngayong lugar? nasa Nordic Ray. Oh, ingat ka dyan at maraming salamat sa iyong pagsama, Banat Marino. Ano ang iyong mensahe para kay Tatay Digong at nalalapit na ang kanyang 80th birthday? Sa maraming sa amin na ayun siya, appreciate niya. So, sa dami din mo. Mga programang just practice. Sa lahat ng mga OFW, mga sa mga Ilonggo natin, PDP laban straight tayo. Iparamdam po natin sa kanila na tayo po ay buong suporta para kay Tatay Digong para sa napili niya po 10 kandidato. Number 1 po natin si Atty. Vic Rodriguez. Kapis po, kapis. Yun po. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat, Banat Marino, sa iyong aktibong pangangampanya at pag-endorso. At sama mo, paulit-ulitin ko to. Sa lahat ng akin nakakausap, isama po ninyo sa inyong panalangin ang kalusugan, kaligtasan at agarang pagpapauwi kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Banat Marino. Thank you. Si Bambi? Bambi Shark? Bambi Shark. Hi, Bambi Sharp. Good morning sa'yo. Good afternoon dito. Nasaan ka? Nasa UK po kami. Isa po ako sa member ng PDP laban dito sa UK. Sinusulong po namin ng Montestrate. Volunteer po ako na PDP laban para access all Philippines shelter to register to pre-enroll or online voting. Okay. To all registered voters po. Hinahangin po namin yung mga tao na naka-registered po din para assess namin para station kami inilunsad para po sa mga hindi marunong mag-online voting. Kasi ang mga reason nila kasi although might they have yung mga letter na sinisend, kadalasan kasi yung ginagamit nilang address which is already hindi na sila nakatira doon, although nag-ipat na. Kaya ina-assist namin yung online voting at hinahanap namin lahat ng botante namin para para alam namin kung ilang botante ang nakakuha para wala bang bayaan pa. Kung sinabi ako, kailangan kikain sa iyo. Tapos may listahan kami. Ito yung mga botante namin, tapos ito lang ang lumabas. Siyempre mayroon kami may papakita na kung okay ba yung online voting o hindi. Ganun po ba? Pero contestant po tayo, PDP laban. Mga taga-Europa, kita-kits po sa birthday ni Tatay Digong uli. Nandun po kami last week. Sabi ng Bulletin, Manila Bulletin is 2,000 people only. But they are not. We have list
we have a list with 5,000, more than 5,000 people was there. Oh, wag ko kayong Bambi Sharp. From Ukraine, Maraming salamat sa iyong salamat Bambi Sharp sa iyong effort, sa iyong ginagawa na pagtulong sa buong partido ng PDP sa 10 kandidato na inendorso ni Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte. Maraming salamat at huwag ka rin magpapapekto dun sa mga fake news na minimenos yung bilang ng Pilipino na naglumalabas at nagpapakita ng pagkakaisa at sa panawagang iuwi na agad-agad si Tatay Digong. Maraming salamat, Bambi, at patuloy lang yung ating pagsisikap at pagdadasal sa kalusugan, kaligtasan at agarang pagpapauwi kay Pangulong Duterte, kay Tatay Digong. Maraming salamat, Bambi, and see you very soon. Thank you. see you po. Hindi ko lang si Ma'am Alas. Yung presidente po namin ng UFJUK. Oh, kamusta mo na lang ako? Kamusta mo na lang ako? Thank you, thank you. Salamat, salamat. Thank you. Thank you, thank you. Maraming salamat, Bambi. Sinong next? Thank you. Sino next? Si Althea. Hi, Althea. Yung rule lang po natin na i-off lang yung microphone hanggang di pa rin i-recognize. Kundi i-out ko po kayo sa screen. Pag hindi rin i-recognize, paki-mute yung mikropono, please. Para po meron tayong respeto sa ating kapwa dito, sa ating pahina. Si Althea. Althea, please. Hi, Althea. Good morning. Nasaan si Althea? Yes. So, sa lahat ng mga tao, salamat sa suporta sa ating ex-president. At advance happy birthday sa ating ex-president. Mga OFW, nandito lang tayo, tutulong tayo, at sa ating salita. Iboto natin Tagalog o Tagalog tayo. Madama, suporta kay Tatay Digong. Thank you, Althea. Mabuhay ka at mag-iingat ka. Thank you, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Ang kasunod ay si sino? Eagle Fighter. Eagle Fighter, you're next. Eagle Fighter. Eagle Fighter. Hello po, attorney. Si Eagle Fighter. Hi, Eagle Fighter. Attorney, thank you po. Eagle Fighter, ikaw na ba yan? Pakibukas yung camera at microphone, please. Yes, Eagle Fighter, ikaw na. Eagle Fighter. Hindi yata ready si Eagle Fighter. Sinong next? Susunod yung sinunod. Padala na sa sunod na buwan, hindi na kayo nagpasit. Thank you, Bambi Sharp. Thank you. Yung iba naman, thank you. Si Eagle, nawala na si Eagle. Si Kenneth. Kenneth. Hi, Kenneth. Kenneth, ikaw na, Kenneth. Kenneth, naka-mute ka. Hello. Magandang hapon, nasaan ka? Taga-Capiz po. Taga-Capiz. Kamusta? Anong yung mensahe para kay Tatay Digong sa kanyang nalalapit na kaarawan? Siguro, sana makabalik na siya. Makabalik na sila sa pag-pag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 p
ang sistema ng mga pulisya. Kasi ang mga pulis ngayon, mga bastos, walang benta. Unlike noon sa panahon ni Duterte, naayos talaga yung mga pulis, takot sa presidente, saka yung kahit anong kadaming ayuda yung binibigay ng mga administration ngayon, halos konti pa rin ang nakakaabil kasi pinipili lang.
Yan lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Kenneth. Mabuhay ka at mag-iingat ka. Sana sa bibilapan at sa isa pong karangalan sa akin na makausap ko po kayo, Attorney Vic. Maraming salamat. Kanya, Attorney sa ano, Very soon, very soon. ah, Very soon, dyan sa Capiz, tayo ipapasyal at mga kampanya. Pakiabangan nyo lang kami, Kenneth, ha? Sige, I hope to see you. I hope to see you. Maraming salamat, Kenneth, at sa iyong kasama. So, ang ating thank you. Ang ating pong pinag-uusapan dito, yung ating pong nasa title, pakimute na lang pakimute. Ang ating title ay yung remittance boycott ng OFW o yung Overseas Filipino Workers at Filipino Migrants. Alam mo ninyo, ito ay naging reaksyon ng maraming Filipino migrants at overseas Filipino workers dahil nga doon sa hindi pagbibigay ng due process, pinagkait yung due process, yung kanyang karapatan kay Pangulong Duterte. Nakita naman natin kung paano siya ibinigay na tila parang alay o handog sa mga naglalaway na banyaga. At yun nga ho, ay kapansin-pansin na papag-usapan din dito sa Pilipinas yung ating pong soberanya tila inapakan o tinapakang sadya ng isang institusyon. Hindi man po bansa ito ito ay isang institusyon lamang, yung ICC, yung International Criminal Court. Alam po ninyo, pagdating sa usaping sovereignty o soberanya, hindi lamang po teritoryo ang pinag-uusapan pagdating sa usaping soberanya. Pati po yung kanyang mga citizens, yung kanyang pinamumunuan, yung kanyang pinaglilingkuran. At pag sinasabing soberanya, hindi lamang po internal sovereignty, but it includes external sovereignty. Yung external sovereignty, ibig lang pong sabihin yan, ay meron po tayong karapatang pamunuan. Hindi lamang ang ating teritoryo, kundi pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan. In this case that we're discussing now, ang karapatan ng bawat Pilipino laban sa pakikialam, laban sa panghihimasok ng isang foreign jurisdiction, ng isang banyaga, maging bansa man yan, institusyon o korte, kagaya ng pakikialam ng International Criminal Court, kagaya ng pagtapak ng isang institusyon o yung ICC sa soberanya ng Pilipinas, sa soberanya ng Pilipino, sa katauhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malinaw po yan. Kasi pag sinabi mong sovereignty o soberanya, yung usaping sovereignty o soberanya, yung external and internal sovereignty. Yung mga ibinibintang ko, paki-mute lang ho yung inyong mikropono. Paki-check nga yung isang hindi nag-mute, pakitanggal para naman meron tayong ayos sa ating programa. Yung pasensya na ho kayo dahil alam naman natin na yung ating mga kinakalaban wala pong respeto sa Pilipino. Kaya dito sa ating pahina dapat may respeto tayo sa isa't isa. Tupdin natin yung simpleng patakaran na i-mute muna yung mikropono hanggat hindi pa nare-recognize. At pag na-recognize na, ay buksan po ninyo yung inyong camera at saka po ninyo i-unmute yung inyong mikropono. Para dito naman, meron po tayong ayos, meron tayong sistema, at meron tayong pagrespeto sa isa't isa. So yung usapin nga po ng soberanya, ito po yung supreme authority and independence. Meron po dapat ang isang malayang republika katulad ng Pilipinas. Subalit nakita nga natin, mainit pinag-uusapan, kahit saan po ako nagpunta, kahit saan ako nangangampanya, kagaya ngayong araw, tini-question niya na bakit inapakan yung soberanya ng ating bansa ng isang institusyon lamang, ng isang international institution lamang. Opo, isa siyang International Criminal Court, pero hindi siya bansa.
hindi siya estado, hindi siya republika kagaya ng Pilipinas. At ang nagiging sentimiento po ng maraming Pilipino, bakit tayo pumayag na tapakan ng isang ICC lamang